Hi everyone, welcome back. I'm Sunshine and today we will be continuing our discussion last Sunday about rapture. So if you're curious about what is rapture, you can check it on our latest video on our YouTube channel. So ngayon, itutuloy natin yung naudlot na usapan last Sunday. And alam nyo ba, isang linggo akong hindi nakatulog, kakaisip doon. And ngayon, masasagot na siya sa wakas. And hindi ko napapatagalin pa and let's talk about at kailan po ba yung ano po yung mga events sa Rapture and kailan po ba mara-rapture yung church. Pero before that, I want to greet a happy birthday po sa ating pastor ngayon. Yay! Oh, thank you. Ayun, he will be the one who's going to answer those questions. And ayun po, pastor, ano po ba yung, ay kailan po ba mara-rapture yung church? Okay. Pinaka-importante, maintindihan natin, walang nakakaalam talaga. Sinabi niya ng Panginoon yan. Wala pong clue na ano? Marami siyang clue, pero may binabanggit ang Panginoon dito sa sinabi niya sa the book of Matthew chapter 24. But of the day and hour, knoweth no man. Sa oras at saka yung araw, walang nakakaalam. Ni anghel sa langit, kundi yung Ama lamang. Ibig sabihin, yung particular day, at least yung binabanggit dyan sa Bible is yung hour and day. Walang nakakaalam. Nobody knows. But the events leading to the catching away of the saints, makikita natin yun. At least meron siyang mga description ng Bible. Huwag nga lang tayong, iingat lang tayo doon sa pagseset ng araw. Kasi usually marami kasing nagset na ng mga araw eh. No? Pero in terms of course, hindi naman nangyari. So, by doing so, they become false prophets, no? Prophesying falsely. So, at least, maiwasan natin yon. We cannot know. I mean, the Bible says, Jesus said, nobody knows the hour, nor the day, nor the angels, pero yung Ama lamang ang nakakaalam. Surprise. So, no one knows. Now, kung kailan mangyayari, mga kapatid ko, yung rapture ng church, o yung the catching away of the church. Okay, gagamitin lang natin yung salitang rapture, no, para mas mabilis. Pero ang ibig sabihin noon is the catching away, the gathering together, kasama na rin yung pagsasalubong sa ating Panginoon. Kailan mangyayari yon, mga kabay ko? Gusto ko lang ipaunawa na the rapture is not, we do not have the monopoly of rapture. Ibig sabihin, hindi lang sa atin talaga yon. Marami na sa Bible na tinatawag nating inagaw. Example niyan, of course, marami na rin nakakalam nito, si Enoch. No? Enoch was translated. Binabanggit yan sa Hebrews chapter 11. By faith, Enoch was translated that he should not see death. No? And he was not found. Hindi niya nakita yung, hindi siya namatay. No? Inagaw siya. O, yun yung testimony ng Bible kay Enoch. So, kung rapture ang tawag, but he was translated. The Bible says he was translated, si Enoch. No? So isa siya sa mga tao na hindi nakaranas ng kamatayan. No, hindi lamang si Enoch. O meron pa si Elijah. Okay, si Elijah naman, ganoon din. Ang sabi ng Bible, mga kabig ko, na inagaw siya. There was a chariot of fire and horses of fire and inagaw siya doon. He went up into he went into a whirlwind into the heaven. So yun ang binabanggit ng Bible. Chariot of fire, horses of fire, whirlwind. And then inagaw siya papuntang langit. So that was Elijah. Yes po. Kaya nga si Elijah, hindi rin siya nakaranas ng kamatayan. So, kung sabihin natin na ano nangyari doon sa kanya, is inagaw din siya. Opo. He was translated, just like Enoch, he was translated. Ito naman si Elijah, taken up by a whirlwind. Ipo-ipo ba yun, di ba? He was taken up by a whirlwind, ipo-ipo. Ayan ang pagkaka-describe sa kanya, tapos may mga nakita, mga horses of fire, chariots of fire. That was Elijah. Okay? At meron nga, we believe na si Elijah babalik ulit. Now, maging ang Panginoon. Opo. Di ba? Alam na natin yan noong the book of Acts is nandoon sila sa Mount of Olives kasama yung mga apostles. And then, ang Panginoon ay inagaw. Umangat. That was rapture. Iba na yung katawan din niya noon. Tapos inagaw siya.
No? In fact, dito natin kinukuha yung muling pagbabalik ng Panginoon kasi noong ang Panginoon ay umaangat sa langit and then sabi ng may mga anghel doon, dalawang anghel, sabi, "Ye men of Galilee, why do you stand up gazing into heaven?" The same Jesus, ang parehas na Panginoong Jesus, sabi ng dalawang anghel, the same Jesus which was taken up into heaven shall so come in like manner. No, plain yung pagkakasabi ng mga anghel dyan. Shall so come in like manner as you see Him go up into heaven. So anong pinapatungkulan doon? Ang Panginoon daw na nakita ninyo. So physically nakita talaga nila. Hindi ito spiritual lang. Physically, it was an experience. Nakita nila. Sabi ng mga anghel, yung nakita ninyong Panginoon na umaakyat, babalik din siya in like manner. And that's why we are waiting for that blessed hope, the coming again. Ini-expect that hindi siya babalik lamang spiritual. Of course, He comes back. He came back spiritually. He is with us. Yes. Kasama natin siya. Pero yung physical aspect of His return, hindi pa nangyayari yun. Bagamat maraming hindi naniniwala na hindi na siya babalik. No? Pero yung mga anghel, nagpatotoo. Itong si Jesus na nakikita niyang umaakyat, siya yung babalik. Babalik din siya kung in like manner. So, yung nakita nila physically, hindi physically makikita rin natin siya. Hindi lang spiritual. At ang pagbabalik niya, doon sila sa Mount of Olives umakyat, di ba? So, that means, He will come back again and He will set His foot at Mount of Olives. Doon mismo sa bundok yan, doon aapak ang kaniyang mga paa. Meron sila sabi niya, sa pag-apak ng kanyang paa, nahati yung karoon ng malaking, we will discuss that later maybe. Anyway, so ang Panginoong Jesucristo, babalik din siya. Doon natin kinukuha yung coming, second coming. Kung naniniwala tayong umakyat siya, that He ascend, sabi ng mga anghel, babalik din siya. So sigurado yon kung paano siyang umakyat, babalik din siya. Hindi physical, hindi spiritual. No? Babalik siya physical. And then, alam mo ba noong ang Panginoon ay nabuhay muli, maraming mga, sabi ng Bible, saints, noong ang Panginoon ay, di ba namatay siya, di ba? Pinako siya and then namatay siya. At di nagkaroon, nagdilim ang paligid and then there was a great earthquake. And the Bible says, the graves were open. May mga graves na nabuksan doon sa matinding pagyanig na yon. No? And many bodies of the saints which slept arose. Marami raw mga katawan ng mga saints, mga mananampalataya na natutulog or mga patay ay bumangon, di ba? They arose and came out of the graves and appeared unto many. So mga patay na yon, nabuhay muli, di ba? But of course, after the resurrection, of course, sabi ng Bible, came out of the graves after His resurrection, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli. And then, may mga nabuhay, hindi lang siya yung nabuhay muli. Hindi siya sumabay, nauna ang Panginoon, then after His resurrection, the Bible says, and many bodies of the saints which slept arose and come out of the graves after His resurrection and appeared unto many. So ano po nangyari sa mga patay na bumangon? The Bible is silent about that, regarding what happened to those bodies. Of course, there was no mention in the Bible that they were taken up, and there was no mention as well in the Bible that they returned to their graves. Okay. So, medyo mystery. Mag-isip-isip ka lang, ano kaya nangyari sa kanila? Pero nabuhay yun sila muli, sabi ng Bible. No? Kaya nga yung resurrection, pagkatapos ng Panginoon, mayroong agad nag-resurrect after His resurrection. Kaya nga yung mga graves, nung namatay siya, nabitak, no? In preparation, after 3 days, the bodies that were there were able to come out kasi yung mga graves nabitak na eh. They were given a new body and then hindi lang sila lumabas, nagkipag-usap nga sila and appeared unto many. So maraming nakakita sa kanila. And so, kaya makikita natin noong after His resurrection, ang mga mananampalataya, masigasig na talaga. Siyempre, marami silang nasaksihan. Nakita nilang Panginoon na buhay muli. And then meron ding mga patay na
Hindi ko alam kung mga bagong patay yun o mga lumang patay Opo. na basta Nabuhay. they rose up after the resurrection of Jesus Christ and they appeared unto many. So again, nangyari na yon yung Opo. nagkaroon sila ng Ng bagong resurrection. katawan. Those were some, hindi naman lahat, Opo. hindi lahat, but some Some. of the saints, Opo. ilan, pero hindi lahat. So, mayroong natira. And then of course, mayroon pa tayong binabanggit doon sa two witnesses in the book of Revelation. Yung dalawang saksi na mangangaral in Jerusalem sa panahon na ito na tinatawag na tribulation period, no? Yung makapigatian, magulo na yung talagang sobrang gulo na. Nangangaral ang dalawang ito for 3.5 years. No? Pagkasabihin nila, wag uulan, hindi ulan. Apoy, lalabas ang apoy. So, yung ministry nila parang ministry ni Moses, ministry ni Elijah. Most probably Elijah. No? Kasi, ganoon ang ginagawa nila. Pero, after their ministry, 3.5 years, namatay rin sila. They were, sabihin natin, talo sila. Para ba sabihin natin. Pero, they were killed. They were killed. And their bodies were not even buried. No, nakakalat lang sila doon sa karsada. Opo. No, nakikita ng mga tao. Tapos yung mga tao, nagbigayan pa ng mga gift dahil sa kamatayan ng dalawang ito. Kasi na-torture sila sa mga mensahe ng dalawang ito. No? So, ang mga tao masaya. Samantalang mga lingkod ng Diyos yun. So, posible talaga yun na lingkod ka ng Diyos, pero yung mga tao galit sa'yo. Natuwa pa nga sila nung mamatay. But, after 3 days, the Spirit of life came into them, and then they stood up. Kaya narinig pa na boses, nagsasabi, come up here. Come up here. And they stood on their feet, at sila ay inagaw din. So again, that was a form of rapture. No? Kung sabihin natin rapture, no? Nangyari talaga. Kasi namatay na sila Tapos, nabuhay sila. At sa nabuhay muli, talagang umangat sila. May narinig na boses, come up here. O, di, umangat yun sila. Kaya, again, yung rapture, hindi yun isang event. Marami ng mga pangyayari. Iniisa-isa lang natin. Now, itong babanggitin ko naman, ito si Philip, ito si meron pa si Paul, at saka si John. Okay? Ito naman sila, nangangaral, ito si Philip Evangelist. This is in the book of Acts. Now, early church, talaga matindi yung mga pangangaral nila, nangangaral si Philip. And then, habang nangangaral si Philip, meron siyang nakasalubong o sinabayan niya at ipinaliwanag niya ang ebanghelyo. And then after that, bigla na lang siyang nawala. No? The Spirit of the Lord caught away Philip. Pagkatapos, he was found somewhere else. Saan po? Sa ibang lugar na. Parang teleporting. Parang ganon. Ano nangyari yun? Di natin, basta yun nasabi ng Bible. Opo. So, although, hindi naman siya umangat. Opo. Hindi naman siya yung talagang umangat. But, yung sinasabi natin that he was caught away. Ayun din yung term doon sa we shall be caught up, yung harpazo, tinatawag nating harpazo, tinatawag nating rapture. Yun din yung term doon The Spirit of the Lord caught away Philip. And he was not found. Wala siya. Tapos, nakita na lamang siya sa ibang lugar naman. So that was Philip. But hindi naman siya namatay, no? O hindi naman siya umakyat sa langit. Basta, tuloy-tuloy yung pa rin pangangaral niya, but he was caught away. Harpazo. Ganon din si Pablo, no? Siguro si Pablo naiinis na siguro sa mga bashers niya. Kasi marami nang sabi siguro hindi maganda sa dinitira ang kanyang siguro ang kanyang ang tawag ba nito ang apostol ka ba talaga o ano? Parang ganon, no? One time sabi niya, ako hindi ito sa parang ganoon, no? Hindi sa pagyayabang. Meron akong kilala na tao, mga ilang taon na nakarating, pero tinutukoy niya sarili niya siya.
He was talking about himself na siya ay he was caught up, no, into paradise. Sa paradise, yung tinatawag nating paraiso, unheard, unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Nakarating siya doon. Whether in the body, he cannot tell. In the spirit, he cannot tell. So, parang sinasabi niya, kung yun ay pangitain, hindi ko masabi. O sa katawan ko ba yun? Hindi niya masabi. Pero, ang binabanggit niya rito is, nagkarating siya doon sa tinatawag na heaven, third heaven. Paradise. Yung tinatawag niya, he was caught up into paradise. So, paano siya magkakapunta doon? E di inagaw din siya. Di ba? Kasi sabi niya, kung yun ay pangitain, panaginip, hindi niya masabi. Kung sa katawan, hindi rin niya masabi. Basta nakarating siya doon. O di, kung ano man yun, nakarating siya doon. Okay. Sa Paul. Pero of course, hindi naman siya yung nanatili doon. Bumalik pa sa dito. Nangaral pa rin siya. Parang pinasilip lang po. Yes, oo. So, in contrast to the different events in the Bible na talagang they were changed in a moment, in the twinkling of an eye, ito naman sila, hindi naman talaga. And of course, si John, yung nagsulat ng Book of Revelation. Yung sumulat ng Book of Revelation naman, I was in the Spirit in the Lord's day, sabi niya sa pagsisimulan ng kanyang ano. Tapos pinapaliwanag niya doon. And then, pagdating doon sa verse 4, pagdating doon sa chapter 4, I behold, the heaven was open, and there was a voice that I heard, kagaya daw ng isang trompeta, like of a trumpet, which said, come up here. O parang yung doon sa two witnesses na mayroon din boses na gano'n, come up here. And then, nabuhay sila muli. Ando na sila, inagaw sila. Ito naman si John, nakapunta rin siya doon, mayroon siyang narinig na boses na nagsasabi na parang trompeta, no? Di ba yung binanggit natin noong nakaraan, yung for we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. At the last trumpet din yung binabanggit doon. Ito naman, para daw trumpeta. No? He heard a voice as it were of a trumpet and said, come up here. And then, makikita natin sa chapter 4, chapter 5, yun na yung Book of Revelation. Yung end time events na mga mangyayari. Yung pagdating ng Antikristo, yung kapigatian, kasama roon yung galit ng Diyos, yung paghuhukom ng Diyos, and everything, doon na. So he was able to hear that, or it was shown to him when he was, after this experience, when he heard the voice, come up here, at nandoon siya. So, at Ron was set in heaven, edi, nakita kung pangitain man yun, o kung ano, basta nandoon siya. At may narinig siya, come up here. So, inangat siya, hindi lang siya natutulog na hindi niya kinakailangan umangat pa, no? Ba talagang sinabi ng Biblia, may narinig siya, come up here, and nandun siya. And then a throne was set, and makita niya doon yung mga pangyayari. So, ano yun? Ganun din, no? Pero, of course, bumalik pa rin siya, no? Hindi naman siya natili doon, bumalik siya. Kaya nga sinulat yung Book of Revelation. Kaya nga, meron tayong Book of Revelation sa ngayon. So, lahat ng ito na binabanggit natin, it only shows na yung hinihintay nating rapture ay hindi lang talaga para sa atin. No? May mga nauna nang naka-experience nito. Nangyari na, ilan na ba yung nabanggit natin? Dami na nun. Diba? Kaya nga, ngayon, okay, nangyari sa kanila, paano naman sa atin, as a church, tayo? Kailan mangyayari yon? Which was your question, no? Which was the question that we are about to answer in this video. Kailan mangyayari yung pag-agaw sa iglesia? Now, gusto ko lang kaya natin binabanggit yung mga ganun para maglagay tayo ng mga katotohanan. Of course, di ba? Kasi habang mas marami kang katotohanan na alam, mas napapalawak yung pagkakaunawa natin. So itong mga katotohanan, yung Bible,
ito yung katotohanan, the truth, yung salita ng Diyos, mga katotohanan yan. Pero of course, yung mga katotohanan naman yan, nandyan lang yan, you can have the truth, but marami ka bang knowledge about the truth, importante pa rin yung maunawaan talaga natin. Intindihan. O, kasi, ang knowledge nandyan lang yan. Magbabasa ka, you have the knowledge, nandyan lang yan. Pero kung Kaya maraming tao, maraming knowledge, magbabasa sila. But when it comes to understanding, doon kinukulang. O sabi ng Biblia, in all you're getting, get understanding. Wisdom is the principal thing. It is the principal thing. Get wisdom. Wisdom is better than gold. Ang karunungan, ang kapantasan, higit pa yan sa ginto. Pagka may wisdom ka, ang ginto susunod sa iyo. No? And in all you're getting, the Bible says, get understanding. Kaya na kailangan din yung unawain natin. We can have so much truth in us. Marami tayong daladalang katotohanan. Pero, kaya na kailangan natin maintindihan yung para mapagtagpid-tagpid natin. Kasi lahat ng katotohanan na yan, nandito yan sa isip lang natin. Until such time when the Lord reveals things. Now, and then all of a sudden, these truths behind our back, in our minds, are like puzzles that when the Lord reveals things, just like puzzles, it automatically connects. And then we see the whole picture. When once upon a time, they were just fragments, fragments of truths, mga hiwa-hiwalay na mga katotohanan. And sometimes dahil sa mga hiwa-hiwalay na katotohanan na yon, ano natin, yung parabang ilan ang Biblia, ilan ang New Testament books, ilan ang Old Testament books, o ganito, ganyan, parang madalis nating sabihin. Ano yung unang book sa New Testament? O mabilis nating sabihin, pero iba yung may knowledge ka, iba yung may unawa ka. Okay. Amen. So ito, naglalagay tayo ng mga katotohanan, knowledge about the truth, para mas higit nating maintindihan. Kaya nga naglalagay muna tayo ng mga bagay-bagay. Now, with regards to the timing of the catching away, the gathering of the saints, pagsalubong sa ating Panginoon, mayroong iba't ibang events na kinakailangan maintindihan. Number one, ang pagbabalik ng Panginoon, life is normal. Normal. Normal lang. No? Sabi ng Bible, mga kapatid, in the book, ito, bababasa naman natin ito. Halos lahat ito sa book of Matthew, chapter 24. For as it was in the days of Noe, so they were eating, in the days of Noe before the flood, they were eating, they were drinking, they were marrying, they were giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. And then, what happened? And they did not know until the flood came and took them all away. So,